Good morning po, Brother Melvin. Salamat po sa bawat isa sa atin. Ayan, sa mga nakikinig niya. At patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos. Mga anghel sa tahanan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo. At sa umaga na ito ay aming itinadalangin ng aming pong pag-aaral. Inyo po nawang punuin ang aming mga puso at isipan ng makalangit na mga salita at amin pong maibahagi ang amin pong matututunan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na amin pong patuloy na ma-reflect ang inyo pong mga inyo pong karakter at inyo pong mensahe dito sa Psalms 91. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagliligtas sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating pong pag-aaral, mga anghel sa tahanan sa mga makalangit na dako. So, karamihan ng mga anghel sa tahanan ay yung ating pong mga anak, di ba? Sabi dito sa 91:11 to 12, sapagkat, kasi 91 ito sa nakalagay sa devotional, 92. For, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalin kanila, baka sa isang bato'y matisod ang iyong paa. Ito pong text na ito ay kinote ni Satanas kinote ni Satanas sa Mateo chapter 4 na ang sabi niya doon na magpatihulog ka sapagkat ang mga anghel ay sasaluhin ka kapag ka ikay nagpatihulog. Pero ito yung context niya, no, na iingatan sa lahat ng lakad, ang sabi diyan. Pag matisod ang iyong paa, sabi dito, ang kanilang paa ay ang kanilang mga kamay ay sasaluhin ka kapag matisod ka sa iyong paa. Pero hindi sinabi diyan na ikaw ay magpatihulog at ikaw ay mahulog, di ba? Kaya si Jesus Christ kinontra niya rin yung sinabi ng kaaway sa pamamagitan din ng banal na kasulatan. Yeah. So maraming mga ganon na pagkakamali na wrong interpretation sa Biblia katulad ng kaaway na ito. Pero ang kailangan lang pala ay yung pong talata din ang sasabihin. Ang pinakalaman dito, mga kapatid, na ating matututunan, ang mga anghel ay nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ginagabay niya tayo sa ating mga lakad, lalo na kung ang lakad po natin ay patungkol po sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Nagbabantay sa atin ang mga anghel ng Diyos sa sanlibutan ito ay mayroong libo-libo at laksa-laksang mga minsahero ng langit na inatasan ng Ama para hadlangan si Satanas na magkaroon ng anumang kalamangan laban doon sa mga tumanggi na lumakad sa landas ng kasamaan. Yan. Siyempre, yung mga lumakad na sa landas ng kasamaan at hindi na nagbalik sa Panginoon, ay paano pang iingatan ng Panginoong Diyos yan? Ang iniingatan na ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay yung pong mga lumalakad sa kabanalan, lumalakad sa Panginoong Diyos. Yun po yun, mga kapatid ko, no? At sabi po dito ay mga libo-libo, laksa-laksang mga anghel ang nag-iingat sa atin, nakatanaw sa atin, watching over us, ang sabi diyan. At ang sabi sa Daniel chapter 7, di ba? Maraming mga anghel ang nakaupo sa trono ng ating Panginoong Diyos. Laksa-laksa, mga kapatid, at doon ay nakikinig sila at nabuksan ang aklat na tinatawag na aklat ng buhay. Kung sino doon yung pong maliligtas sa mga namatay. Yan. At sino pa yung maliligtas sa mga buhay. Dito po, mga kapatid, yung mga anghel sa kapanahunan natin ay pinapakita sa kanila ng Panginoong Diyos kung sino yung mga maliligtas sa pagdating ng ating pong Panginoon. Yan. Kasi yung mga anghel hindi nila alam yan eh. Ang Panginoong Diyos ang nakakaalam yan. Limited lang yung nalalaman ng mga anghel. Ang nakakaalam ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoong Diyos. Inuutusan niya yung mga anghel na tayo ay ingatan kung sino yung mga nananampalataya sa Kanya. But of course, kung sino din yung mga hindi mananampalataya, pero nananalangin naman sa Panginoong Diyos na mahanap ang tunay na Panginoong Diyos, na mahanap kung sino ang Panginoong Diyos na dapat nilang sambahin. Doon iniingatan din yan ng ating Panginoong Diyos. Yung mga seryosong nagsasaliksik ng banal na kasulatan, nagsasaliksik ng katotohanan. At ang mga anghel na ito na nagbabantay sa mga anak ng Diyos sa lupa ay nakikipag-ugnayan sa Ama sa langit. Pag-ingatan ninyo huwag hamakin ng isa man sa maliit na ito, sabi ni Kristo.
Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang muka ng aking Ama na nasa langit. Sabi dito sa Mateo 18:10. At ang context din nito ay yung mga maliliit na bata, naiingatan yung maliliit na bata. Pero kasama na rin yung mga matatanda na iniingatan ng ating pong Panginoong Diyos. At ang sabi po dito mga kapatid, yung mga anghel ay nagre-report sa Ama. Yan. Laging nagre-report sa Ama, sa ating Panginoong Diyos, ang mga anghel na mga hindi nadaya ni Lucifer noong nandun pa siya sa langit, sang-ayon sa banal na kasulatan. At ngayon sila'y nagmi-ministry sa bawat isa sa atin. Kaya dito, napakatindi ng ministry ng ating Panginoong Diyos. Siya ay namamagitan doon sa langit, si Jesus Christ, at yung mga anghel nagmi-ministry din in behalf of us. Ginagabayan tayo. Kaya ang Panginoon talagang inaalalayan tayo habang paparating at papalapit ang pagdating ng ating Panginoon. Inaalalayan tayo ng Panginoong Diyos. Talagang hindi tayo basta-basta binibitawan ng ating Panginoon. Nariyan siya. Ginagabayan niya ang bawat isa sa atin. Halos wala sa atin na nakakaalam na ang mga anghel ay nasa paligid natin. Yan. At ito mga mahalagang anghel na naglilingkod para roon sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan ay naglalayo sa atin mula sa napakaraming tukso at kahirapan. So ibig sabihin mga kapatid, yung nararanasan nating tukso at kahirapan, hindi lang yan ang dapat sana naranasan natin. No? Yung paghihirap natin mga kapatid, hindi lang sana ito yung nararanasan natin. Marami pa sana. Kaya lang, inilayo na tayo ng mga anghel ng ating pong Panginoong Diyos. Yung natira na lamang, yung sinasabi sa Corinthians na kaya nating lagpasan. No, yung kakaunti na yan, kaya nating lagpasan. Ibig sabihin, yung mga dumarating sa ating kahirapan at pagsubok, alam ng Panginoong Diyos na kaya natin. Dahil inalis na ng Panginoon yung maraming mga tukso at kahirapan na atake ng kaaway na makapagpapabagsak sa atin. Inalis na yan ng Panginoon, sinalo na yan ng ating Panginoong Diyos. So ganyan kabuti, ganyan mapagmahal ang ating pong tagapagligtas. Interesado ang buong pamilya ng langit sa mga pamilyang nandito sa ibaba. Aba, grabe ano. At gaano tayo dapat na magpasalamat sa pagmamalasakit na ito na ipinakita sa atin sa araw at gabi. Ibig sabihin mga kapatid, no? Ang pamilya sa langit, interesado sa pamilya po natin. Nawa ang ating dalangin, lagi natin sinasabi na yung ating mga tahanan maging langit-langitan muna dito sa lupa at huwag mala-impyerno. Nagiging mala-impyerno ang tahanan kapag ang nanay at tatay nag-aaway. Kapag nagliliparan yung mga plato o yung kutsara. Kapag yung anak ay maswayin sa magulang, nagiging impyerno ang tahanan. Laging mayroong bakbakan. Laging mayroong paluan na nangyaya. May sakitan sa loob ng tahanan. May pasa, may blakay yung asawang babae. Yung mga anak hindi makaupo dahil sa latay ng ama. Nagiging mala-impyerno po ang tahanan. Pero kung may kapayapaan, gawin nating langit-langitan ang ating pong tahanan dito sa lupa mga kapatid. Dahil interesado ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Naririnig ng mga anghel ang mga salitang hindi mahinahon at walang habag na binibigkas sa ating mga tahanan. Aba, ito pala tayo, no? Yung mga hindi mahinahon, walang habag na binibigkas sa loob ng tahanan. At gusto mo bang matagpuan sa mga aklat ng langit ang tala ng salitang hindi mahinahon at walang habag na binibigkas na sa inyong pamilya? Pakasakit nito, no? Parang pikit mata na lang na sinabi ko ba yun sa asawa ko? Sinabi ko ba yun sa nanay ko, sa tatay ko? Sinabi ko ba yun sa aking anak na mabangis, na pagbigkas, hindi mahinahon, talagang matindi, hindi mo malunok na mga sinasabi. So patawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. So lahat tayo may ganitong pagkakataon sa ating buhay. Marami tayong ganitong mga binitawang mga salita sa loob ng tahanan. Naku po, naririnig pala yan ng mga anghel. Na lalong naririnig yan ng ating Panginoong Diyos. Kung minsan hinihinaan mo, naririnig pa rin ng anghel. Naririnig ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang pala kapitbahay ang nakakarinig, maging ang ating Panginoon. So sa tuwing tayo ay mag-aaway sa loob ng tahanan, lagi nating isipin, meron palang nakikinig. Meron palang nakabantay sa atin.
At sa tingin nyo, kung marinig nila ito buhat sa atin, ano ang kanilang na mararamdaman? Yun, ano? Kung ikaw ang nakapakinig ng away, ano ang iyong reaksyon? Ano ang iyong pakiramdam? So, halos ganun din yung pakiramdam ng mga nakikinig ng mga anghel na yan, na nilikha ng Panginoong Diyos na nagbabantay sa atin. Ano, grabe, ano? Ang pagiging mainitin ay nagdadala sa kaaway ng Diyos at ng tao sa inyong pamilya at nagtataboy sa mga anghel ng Diyos. Kung ikaw ay nananatili kay Kristo at si Kristo sa iyo, hindi ka magsasalita ng mga salitang may galit. Ang sabi po dito mga kapatid, ang pagiging mainitin ay nagdadala sa kaaway ng Diyos at ng tao sa inyong pamilya at nagtataboy sa mga anghel ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga salitang may galit, yung mga salitang hindi mahinahon, yung mga salitang talagang hindi mo malunok, nag-i-invite pala yan ng kaaway. Nag-i-invite pala yan ng kampo ni Satanas at nagtataboy ng mga anghel ng Diyos. Ay, ganun pala yun, mga kapatid. Kung malaimpyerno ang ating tahanan, ang sabi dito, nagtataboy pala yan ng mga anghel at nag-i-invite ng napakaraming mga anghel ng kadiliman. Grabe, ano, lagi magiging impyerno ang tahanan natin. Kaya nga, lagi nating idalangin ang bawat isa. No? Kasi nga, yung ating karakter, lumalabas yan sa loob mismo ng ating tahanan. At hindi naman yan sa labas lumalabas. Dahil mas babait tayo sa labas at sa maraming tao. Yun ang katotohanan dun eh. Mas babait tayo sa labas ng tahanan. At mas masama ang ugali natin sa loob ng tahanan. Yan ang totoo dyan mga kapatid. Kaya ating idadalangin ang loob talaga ng tahanan, ang digmaan. At nakita nyo na dito, sabi dito sa mga makalangit na dako, nagtataboy ng mga anghel ang pag-aaway sa loob ng tahanan. Mga salitang hindi mahinahon, mga salitang talagang hindi mo malunok at nag-i-invite ng anghel ng kadiliman. Nako, lagi nating tatandaan yan, lagi nating iisipin yan at lagi sana. Kaya sabi, di ba, when Jesus in the family, happy, happy home. Yan. Happy, happy home. Kaya pwede naman siguro mayroong pagtatalo kaunti, pero yung salita na talagang galit, na talagang puot, na talagang halos hindi mo malunok yung sinasabi, yan. Patawarin nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan ang number one na dapat nating idalangin sa Panginoong Diyos. Nakikiusap ako sa inyo, mga tatay at nanay. Ayan, sabi dito, ayon sa kapakanan ni Kristo na maging mabait, malumanay, at matiyaga sa inyong mga tahanan. Sa ganun ang liwanag at sikat ng araw ay papasok sa mga tahanan. Ayan. So ito yung panawagan sa bawat isa sa atin, sa mga tatay at nanay. At sabi pa dito, at sa inyong mga madarama ang mga malinaw na sikat na iyon na nagmula sa araw ng katwiran ay tunay na nagniningning sa inyong mga puso. Kaya dito talagang yung pong pagtitimpi ay kinakailangan sa bawat magulang, sa bawat membro ng tahanan, hindi lang mga magulang. Kasi mga anak na ngayon, kung dati ay yung mga anak ay yung mga bata ay masitsitan mo lang, psst, tatahimik na. O yung nag-evangelism kahapon, ang sabi niya, oo, tama, pastor. Ang kami mga bata noon, masitsitan lang kami ng magulang namin, talaga nagtatago na kami. Pero ngayon yung mga bata, litaw na yung litid mo rito, maingay pa din at hindi masaway, di ba? Iba na ngayon sa panahon natin. Kaya yung mga anak, huwag niyong pagalitan ang inyong mga magulang. Kasi iba na ngayon eh. Ang anak na ang nagagalit sa magulang. Huwag din yung sinisigawan ng inyong magulang. Huwag nating sinisigawan ng ating mga magulang. Ang kawalan ng mga biyaya ng Espiritu ng Diyos ang nag-iiwan sa tahanan ng isang madilim at hindi masayang kalagayan. Yan. Kapag nawawala ang biyaya ng Panginoong Diyos sa tahanan, ang kawalan ng biyaya ng Espiritu ng Panginoong Diyos ang nagpapadilim sa tahanan. Paano nawawala ang Espiritu ng Panginoong Diyos? Paano nawawala yung liwanag ng Panginoong Diyos sa tahanan? Kapag merong alitan sa loob ng tahanan. Kapag ang tahanan natin ay naging malaimpyerno, tayo rin na nagsimula. Nagtataboy ito sa mga anghel ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya para invite natin ang mga anghel uli ng ating Panginoon, ang ating tahanan, gawin nating mapayapa. Gawin nating punong-puno ng pagmamahal, mga kapatid. Gawin nating punong-puno ng malasakit sa bawat isa. Ang iyong tahanan ay dapat na isang pinagpalang sanktuaryo
na kung saan ang Diyos ay maaring pumasok at kung saan ang kanyang mga banal na anghel ay maaring maglingkod sa iyo. Kung ang pagkayamot at kawalan ng kabaitan ay ipinapakita sa isa't isa, hindi maaakit ang mga anghel sa iyong tahanan. Ngunit kung saan ang pag-ibig at kapayapaan ang nananatili, ang mga makalangit na ito ay gustong pumasok at magdala ng higit pang banal na impluwensya mula sa tahanan sa itaas. Ayan, napakaganda, no? Kapag ka ang tahanan ay puno daw po ng alitan, puno ng galit, ano daw ang mangyari? Aalis ang mga anghel. Pero kung mayroong pag-ibig at kapayapaan ang nananatili, ang mga anghel ay mas masaya at nagmamadali pang pumunta sa tahanan natin at dinadagdagan pa yung pag-ibig, kapayapaan sa ating tahanan. Ayan. Gusto nyo, ano pang gusto nyo yung tahanan? Payapa o maingay? Mas maganda na yung payapang tahanan at may pagmamahalan. Lalo pang dadagdagan pala yan ng mga anghel sa langit. Ayan. At yung pag-asa na sinabi ng Panginoong Diyos ay lalo nating madadama. Kaya sa umaga po na ito, yung mga anghel sa tahanan ay aalis kapag may sigawan sa loob ng tahanan. Pero kung may kapayapaan, lalong dadagdagan ng pag-ibig at kaaliwan at liwanag at pag-asa ng mga anghel galing sa langit. Kaya sabi po dito mga kapatid, 91:11-12, sapagkat siya magbibilin sa mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka sa kanilang mga kamay, ay dadalin kanila baka sa iyong batoy, sa isang batoy matisod ang iyong paa. So ang ating pong Panginoong Diyos ay tayo ay gagabayan at hindi niya tayo pababayaan mga kapatid. Kaya sikapin natin na ang ating mga tahanan ay maging langit-langitan dito sa lupa. So God bless po sa inyo pong lahat. At ngayon isama natin sa panalangin yung ating mga Bible interest diyan po sa Tabacao. Nakapagpag-graduate tayo dyan ng VOP at may second batch nag-graduate sa Sabado na yung 39 attendance ng non-Adventist ay maging consistent, madagdagan pa at wag namang mabawasan. So ganyan talaga kasi sa ating evangelism. May nadadagdag, may nababawas. Nawa ay maging tuloy-tuloy yung attendance na ito at pagpalain sila ng Panginoon sa lugar na ingatan sila lalo ng Panginoon. No, kapag ka mayroong pangangaral na gano'n, umatake man ang kaaway, mas marami ang anghel ng Panginoon. Ayan, yun yun. Yun yung lugar na kung saan kapag ka may pesa talagang inuman, yung lugar na yun. Yung pinagkrusidan. Pero ngayon ay nag-aaral na salita ng Panginoon nawa ay mabago ang mga tao doon at maging mananampalataya. Yun ang number 1 ating idalangin sa riverside. So ating pong isasama sa dalangin ang inyo pong mga prayer request. So ibibalik na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po sa lahat.
Amen. May nagbabantay sa atin mga kapatid. Andiyan yung mga anghel sa ating tahanan. Binabantayan tayo kaya yung ating mga huli, huli pero hindi kulong. Yung ating mga pag-aaway sa bahay. Uy, tinamaan kami dyan. Meron sa amin yan mga kapatid. Hindi ko yan pagtatanggi. Meron dito yan halos araw-araw. Uy, teka, nakikinig yata yung aking jowa sa taas at saka yung anak ko. Yan po para sa aking mahal na asawa at sa aking anak. May nagbabantay na anghel sa tahanan natin, kaya mag-iingat tayo. Kaya kung minsan nag-iingat din po ako mga kapatid, baka tamaan ako ng ligaw na bala, ligaw na laway pala. Tunay na di may iwasan sa bahay, pero dapat nating malaman na dapat nating iwasan. Bakit? Dahil may nagbabantay sa atin mga anghel sa ating tahanan. So purihin ang Panginoon sa umaga na ito at tayo ay pinalalahanan ng isang napakahalagang lesson. Ewan ko sa inyo ang hindi nakaranas ng ganito sa bahay na may mga conversation. Pero teka, tanong ni Pastor, ano daw gusto niyo matahimik na tahanan, mapayapang tahanan o maingay na tahanan? Para kay Pastor, gusto niya tahimik. Para sa akin gusto ko maingay. Maingay pero puno ng tawanan, kasiyahan, jokes everywhere, mga ganyan. Masaya kasi, laughter is the best medicine. Ano po yung mga problema natin pag may tawanan sa bahay, masaya. Huwag yung maingay na away. Po, Pastor? Pangit naman yung maingay na away pala, nakakaiyak yung ganun, di maganda. At pati kapitbahay, kasali pa nakikinig yung kapitbahay pagka away yung ating ingay. Pero pagka yung ating ingay is tawanan, kasiyahan, naiinggit na yung kapitbahay. Gusto nila sana all, sabi nila. Okay. So ayan, salamat Pastor sa umaga na ito at patuloy tayo pinagpala po. Salamat sa Panginoon at patuloy tayo magdalanginan mga kapatid. Sabi nga ni Sister Rose Chris Encarnado dito ay a blessed good morning. Glory to God. Salamat po sa bawat umaga na kasama namin ang aming mga pamilya. Kita niyo po, kasama natin sa pamilya yung ating sa bahay, yung ating mga pamilya. Kasama rin natin dito yung ating mga kapatid. Isang malaking pamilya tayo rito at malaking pag-asa sa buhay ng bawat isa. Kita mo, salamat sa banal na salita na nagbibigay lakas, nagtuturo sa atin sa daan patungo sa kaliwanagan at katotohanan. Amen. Talaga naman daan nagtuturo sa atin ng devotion sa bawat umaga po. Kaya yan, dahil lahat ay magdalanginan mga kapatid, sama natin ang ating mga ibulong natin sa Panginoon yung ating mga prayer request. Po. Patuloy po ako humihingi ng panalangin para sa patuloy na kalakasan at kagalingan ng aking asawa, Lorenzo Cabiedes. Sige po, sama po natin si Brother Lorenzo Cabiedes. Po. Okay, kung meron pa kayong mga prayer request na nakalimutan, isama habang nananalangin tayo. Pwede niyo po ibilong sa Panginoon. Po. Sama-sama pa rin naman tayo nagpe-pray. At si Jesus ay ating nasa gitna natin. Po. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming binigyan ng paalala na dito sa aming tahanan bilang mananampalataya, bilang naniniwala at umaasa sa inyo, kami ay binabantayan ng mga anghel sa aming tahanan. Patawad po Ama, di namin may kakailan na kami ay may mga pagtatalo sa loob namin bahay, ngunit kayo nariyan para kami samahan, paalalahanan. Salamat po sa umaga nito. Dalangin namin na makontrol namin sa pamagitan ng tulong ng Holy Spirit ang aming mga sarili, na maiwasan namin ang mga pagtatalo at mapalitan ng tawanan, kasiyahan sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa gabay at patnubay. Tunay ramdam po namin ng inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga Bible interest sa Tabacaw, yung mga graduate ng BOP, at pat na rin yung second batch sa Sabado nag-graduate, ay amin pong dinadalangin sa inyo. Kasama na rin yung mga 39 attendance ng mga non-SDA na dyan sa crusade kagabi. Nawa sila ay hindi mabawasan, bagkus madagdagan pa. Kung mabawasan man, mapalitan sila ng iba na mas makikinig. At higit sa lahat, bigyan sila ng karunungan na nagmumula sa inyo, na mapili nila
tama para sa kanilang pagdedesisyon. Maraming salamat sa pagkakataon na sila ay nakapag-crusade. Ang kapatiran doon, bigyan sila ng kanilang mga pangailangan patuloy sa bawat gabi. Unang-unang kalakasan ng kalusugan, lalo na sa mga nangunguna rito, sina Pastor, sila Ma'am Nelby, sila Ma'am Karin, at sila Brother Roy, Sister Nimpa, sila at ang lahat pa ng kapatiran tumutulong doon, ay patuloy po ninyong samahan, palakasin ang kanilang pangatawan at resistensya sa bawat araw. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Brother Lorenzo Cabiedes. Patuloy na kalakasan at kagalingan ang aming dalangin para sa kanya. Alam namin na kayo nariyan na ipinagkakalob sa amin ng mga pangailangan. Ipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Ipakita niyo po sa kanya, ipadama ang inyong pagmamahal. Pagkaloob din sa kanilang pamilya ang kanilang mga pangailangan upang sa ganun patuloy silang makagawa sa inyong bukrin habang naghihintay, nagpapalakas, nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Salamat sa pag-asa na ibinibigay niyo sa amin. Salamat sa inyong pangako na hindi niyo kami iiwan. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na ayos namin isama sa panalangin ang procedure na gagawin kay Charles Eric Melegrito at ang kanyang nanay na si Alice Melegrito na nasa ibang bansa. Patuloy na siyang bigyan ng kalakasan ng pangatawan at kagalingan din naman ang aming dalangin para sa kanya. At alam namin na ipagkakaloob po ang best para sa kanila. Bawasan ang kanilang pangamba sa kanilang kalusugan at alisin ang kanilang takot, kanilang darama pagkat ito'y magawa ng kaaway. Amin din dalangin si Sister Ana Manuel na nasa balig ng karamdaman. Gayon din si Alberto Ramos. Gayon din si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lutila, yung apo ni Nanay Pina, silang dalawang mag-asawa ni Tatay Rudy. Sama din namin sa panalangin. At si Christopher Umali Cuderes, ang tatay ni Brother Tanreb, si Ate G. Tino Reyes, si Sister Estrella Gragasin. Patuloy namin sinasama yung mga kapatiran na ito sa panalangin at naway patuloy na kalakasan, katatagan sa bawat umaga ang kanilang maranasan. Ang gayon din ng mga Bible students sa aming mga nasasakupan kasama ng Generoso Canto family ni Mike and Martha Mamaril, gayon din ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Gayon din sina Annie Eusebio, si Patrick Eusebio, si Nicole Pasco at si Trixie. Patuloy rin silang mag-aral ng Bible, patuloy na makita ang inyong pagmamahal at huwag maligaw sa kanilang landas sa tinatahak. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng San Leonardo Church, Kawayan Bugtong Church. Patuloy na maging matatag ang kapatiran sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay at patuloy na palakasin ang mga kapatiran dito pang sa ganoon sila ay patuloy na lumago at maging matatag sa kanilang pananampalataya. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga pamilya na nakikinig ngayon na kalusugan ng aming main prayer request po sa mga oras na ito. Ang family namin lahat ay ingatan sa maghapon, ano man ang aming gagawin, ilayo sa anumang kapahamakan. Ang mga nagtatrabaho sa malayo, sila rin po inyong ingatan. Kasama na sina Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, good health sa kanila at sa kanyang buong pamilya. Good health din sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao, Hara and Cory. Family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo, kalusugan. Sa family ni Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz. Ngayon din ang family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon. Kasama na sina Tito and Janet Salvado, si Rona, si LG, ang Hunsya at Wacuevas family. Kasama din namin sa panalangin si Sister Joy Valencia na sa ngayon ay na malayo sa kanyang pamilya na nagtatrabaho para sa kanila. Samahan siya sa kanilang araw-araw na pamumuhay, pagtatrabaho kasama ng kanyang mga kasama sa trabaho doon at patuloy na kalakasan ang igawad sa kanya. Kaya din si Brother Rudy Masiklat na siya ay malayo rin sa kanyang pamilya. Sama namin siya sa panalangin sa bawat umaga. Kaya kasama din namin sa panalangin ng mga kalakasan at recovery ng ilan sa aming mga kapatiran, si Pastor Alex Rigor, kalakasan ni Kuya Bobby, gayon din lalo higit si Ate Lorna na mabigat ang kanilang trabaho araw-araw
si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila, yun pong pagalingin sa kanyang karamdaman. Kasama na rin sina Sister Estrella Gargasin, Sister Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at ang kanyang anak, gayon din si Melogene Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Pina, si Tatay Rudy, ang parents ni Ma'am Karin, at ni Pastor Nelvin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, si pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ting Bautista, Penny Eugenio, si John Pulcheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, si Brother Renato Santos, si Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na rin si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. At patuloy din namin sinasama sa panalangin na iba pang mga prayer request ng kapatiran na kanilang binubulong sa mga oras na ito, ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Gayon din kasama na rin si Lorna Cabiedes. Alam nyo anong kanyang kalagayan sa mga panahon na ito. Kailangan po niya ang tulong po ninyo, Ama, at ipuhin siya na inyong mapagpagaling na kamay, at patuloy na ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan. Ipadama po sa kanila ang inyong pagmamahal, at kanilang maibahagi ito sa iba, maikwento sa iba na kayo ang dakilang Diyos, dakilang manggagamot, dakilang provider, at higit sa lahat aming Ama na tagapagligtas. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po sa kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, magandang good morning sa lahat, at salamat sa mga patuloy na sumasama sa Prayer Warriors. Salamat sa mga nagsishares. May 7 shares na naman sa umaga. Salamat sa patuloy na pagsubaybay, at alam ko na bless kayo sa umaga na ito dahil ako mismo ay na bless. Salamat din kay Pastor sa masipag na pagbibigay sa atin palagi ng devotional. Mabuti na lang nauso yung live. Salamat sa pandemic, nauso yung mga live devotional. Dati pag nagde-devotional tayo, pagka may pastor tayong kasama sa bahay na dumalaw na devotional, may grupuhan, tuwan-tuwa tayo, nabe-bless tayo. Pero ngayon regular na, araw-araw may kasama tayong pastor. Praise the Lord, ano po. Purihin sa Diyos ang kapurihan, ano po. Ayan, sa lahat ng mga nandiyan sa background, good morning po sa inyo. Sa mga hindi ko nabati, good morning din po. Sister Leonora Cusio Abiedes, good morning po sa inyo. Sa lahat ng iba pa nandiyan sa background, Sister Mirna, Sister Janet Gatmaitan, Brother Jojo Gatmaitan, good morning sa inyo. Kay Migs, good morning sa inyo dyan. May pasok na ba? Kamusta? Long time no see. Sino pa? Kuya Narsing Kalas, Brother Roy Jacinto, nag-chat po ako, Brother Roy, may dagdag akong order. Teka pala, sa mga gusto pang humabol, ano po, mga data sa amin, sa mga taga South, kung gusto nyo umorder ng turmeric and ginger tea, pwede tayong order. I-chat nyo lang po ako, no? Sasabay natin sa order para isang padalaan lang. Nasa ako na magdi-distribute sa inyo. And then, very competitive yung price nila, ano po. At ito ay may pagdadalhan, may proceed na pagpupuntahan doon sa kanilang pangangaral sa Tabacao, nagawa nilang mga medical mission medical mission sa kanilang pre-blood and sugar test, at marami pang iba, ano po. Yan ang ginagamit nila panghatak ng tao, pag-invite sa crusade. Kaya napakabuti, meron tayong mga ganito, ano po. Kaya suportahan natin, ang lahat ay makagagawa, at ang iba ay makatutulong sa mga gawain tulad ng ganito. Kaya praise the Lord, ano po. On the way po ako tumanila. Okay lang po, Brother Roy, hindi naman nagmamadali. Pagka kayo na libre na, sa kanya lang po i-prepare. No problem yan, ano po, no problem. Darating at darating sa amin yan sa tamang pagkakataon. Basta dagdag order lang yan, dadami na araw-araw pag may nagchat-chat sa akin. Sige po, hanggang sa muli mga kapatid. Bukas po muli, magkita-kita tayo muli. Ating pasalamatan ng Panginoon sa araw na ito, sa kanyang kabutihan. God bless po sa bawat isa.
voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.